Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Balintawak. Yung mabagal ang kilos ng traffic ngayon or halos hindi gumagalaw, yan yung northbound lane ng EDSA Balintawak. So yan yung papasok ng NLEX, papunta ng Monumento, Caloocan at Malabon area ngayon. Kaya mabagal dyan kasi nagkakaroon ng bottleneck pagpapasok kayo ng NLEX kasi marami nag-overtake at gustong nag-uunahan talaga papunta doon sa entrance ng NLEX. Samantalang sa left side ng inyong mga screen, yan naman yung maluwag, ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan yung southbound lane ng EDSA Balintawak. Yan yung mga galing ng Caloocan, papunta ng Muñoz area, papunta ng Quezon Avenue, at papuntang Makati area. Puntahan naman natin ang live feed mula po dyan sa Vatican, sa St. Peter's Square, kung saan nakalatag na po, no? Maraming mga silya dyan, ano? Sa St. Peter's Square. Kahapon wala pa yan, ano? Yes, so, mga parang tao wala. lang. Oo, pero kita mo, may mga tao pa rin, pero Ang hindi dami. next. Yeah, oo, may mga nandun na rin talaga. Oo, kumbaga, Nag-aabang. itong mga upuan na nilatag nila dyan, ilang kaya yan, ano? Not less than 1,000 Yeah, siguro sige, yan oo. nandyan. At ang sabi nga nila na ang ating Santo Papa ay may funeral mass that will take place ngayong Sabado po, April 26, ng 10 a.m. po ng umaga dyan po sa St. Peter's Square. At pagkatapos niyan, yung pong katawan ng Santo Papa ay ililipat sa St. Peter's Basilica. At finally, para po ilibing, dadalhin naman siya sa Basilica of St. Mary Major for his entombment. Doon po siya ililibing. So, ngayon, inaasahan natin dumadami yung mga tao nga dyan at lalo na siguro sa mga susunod na araw. Mapupuno na yan. Yes, at makakuha tayo maya ng live na updates mula dyan sa Vatican. April 22, Martes. Kumusta ba ang ikalawang araw niyo sa trabaho? Handa na ba kayo sa mga balitang dapat tutukan? Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako po si Nina Corpus. Walang kupas ang init sa kalsada, sa komento at sa mga pulso ng bayan. Kami ang kaagapay nyo sa pag-unawa sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita! 7 patay sa massacre sa isang panaderya sa Antipolo. Binatilyo, nalunod habang nasa outing sa Cebu. 11 pa, nalunod sa magkakahiwalay na insidente sa Luzon. Koreano, binaril ng holdupper. Patay ang insidente, nasa pulsa video. Superstar Nora Honor, ihinimlay sa libingan ng mga bayani. Payak na libing at simpleng puntod, hiling ng Santo Papa bago pumanaw. At aktres na si Kiray Celis, engaged na. Patay ang isang 16 na taong gulang na estudyante matapos na malunod sa isang resort sa Cebu. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nauwi sa trahedya ang outing ng mga mag-aaral ng Helasio Babaw High School matapos malunod ang 3 estudyante na ikinasawi ng isa kahapon. Nangyari ang insidente sa isang resort sa Sitio Bantayan, Barangay Tuyom sa Carcar City, Cebu. Nakilala ang nasawi na si Mark Ian Campania, 16 anyos, habang naligtas naman ang mga classmate niyang sina alias Jade at alias Kim. Sa investigasyon ng Carcar Police Station, sinasabing nag-outing ang mga grade 11 students ng naturang paaralan para i-celebrate ang birthday ng kanilang mga classmates ngayong buwan. Sinasabing naligo ang 3 biktima, may 300 metro ang layo mula sa dalampasigan. Pabalik na sana sila nang doon na sila malunod. Napag-alamang hindi kabisado ng mga biktima ang dagat, lalo na ang mga bahagi nito na bigla na lang lumalalim. Agad silang sinaklolohan ng mga mangingisda at mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Dinala ang 3 sa ospital pero binawian na ng buhay si Mark. Patuloy pang inaalam ng PCG at pulisya kung meron bang dapat panagutin sa insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita.
Nagpaalala ang pulisya sa mga turistang pupunta sa mga swimming activities matapos tumaas ng halos 50% ang bilang ng mga nalunod nitong Holy Week. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. 11 insidente ng pagkalunod ang naitala ng PNP Region 3 nitong Holy Week mula sa 5 probinsya. Base sa tala ng pulisya, 7 sa mga nasawi ay matatanda at 2 naman ang menor de edad. Ang mga nalunod ay mula sa mga probinsya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Zambales. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Brigadier General Jean Fajardo, mas mataas ng 48% ang bilang ng mga nalunod sa bansa ngayong Holy Week. Sa datos ng PNP noong 2024, nasa higit 4 na po ang insidente ng pagkalunod sa Holy Week. Pero ngayong 2025, higit 6 na po ang insidenteng naitala. Karamihan sa mga nalunod, pawang mga nakainom. Kung titingnan po natin yung mga reason po nitong mga drowning incidents po natin, hindi lang po sa Central Luzon and even sa nationwide monitoring po natin ay may mga victims po tayo ng pagkalunod dahil mga nakainom po. Payo din ng PNP na dapat may kasamang bihasang lumangoy o di kaya may lifeguard sa lugar. Dapat din daw bantayan ng mga bata, lalo na sa mga swimming pool at beach. Maigi din po na meron po tayong sa mga telepono po natin na mga hotlines po ng ating pinakamalapit na police station and of course yung ating mga emergency response team para kung may in case of emergency and other public safety concern ay mabilis po kayo makakahingi po ng tulong po. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. 7 tao ang minasakher kaninang umaga sa Antipolo City. Ayon sa Rizal Police, nangyari ang krimen sa isang bakery sa Barangay Kupang. Nabatid na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang suspect at mga biktima. Agad ding sumuko ang pulisya ang suspect na hindi pa pinapangalanan. Ayon sa kanya, pinatay niya ang mga biktima dahil pinagplanuhan umano siyang patayin ng mga ito. Inaalam na ng pulisya kung may iba pang kasama ang suspect sa paggawa ng krimen. Patay ang isang Koreano matapos siyang barilin ng hold-upper na tumangay ng kanyang bag sa Pampanga. Ang insidente nasa pool sa video. May report si Ryan Paraboles. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking Korean national na naghihintay ng masasakyan sa Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga. Hindi gaanong kita pero lumapit sa kanya ang kasama niyang lalaki na isa ring Koreano. Maya-maya, pumarada ang riding in tandem malapit sa kanila. Bumaba ang backride nito na armado ng baril saka nagdeklara ng hold up. Pilit nitong inagaw ang sling bag ng Koreano. Nakiusap pa at nagtangkang humabol ang 2 Korean pero binarilang may-ari ng bag. Bumagsak sa kalsada ang biktima habang napatakbo ang kanyang kasama. Sumibat naman ang riding in tandem. Ayon sa ilang testigo, galing sa SPA ang 2 Koreano. Pauwi na sana sila ng ma-hold up. Nagpresenta raw sana ang mga residente na isugod sa ospital ang biktima pero tumanggi ito sa pag-asang may darating na ambulansya. Nasawi ang biktima habang naghihintay. Kilala sa Korean community sa Angeles City ang nasawing Koreano dahil na rin sa tagal na nitong naninirahan doon. Nagsagawa ng backtracking ng CCTV at manhunt operation ang Angeles City Police para matunton ng mga salaring nakamotorsiklo. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga pulis habang gumugulong ang investigasyon. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Milyong-milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na sumiklab sa isang poultry farm sa Davao City. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa warehouse ng isang poultry sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City kaninang umaga. Tanaw ng mga residente ang makapal na usok mula sa malayo, kaya dali-daling rumesponde ang mga bumbero. Aabot sa 2,000 square meters ang lawak ng nasunog ng poultry storage. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 15 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Inaalam pa ng mga bombero ang sanhi ng sunog. Natangayan ng pera at mamahaling laptop ang isang radio DJ matapos mabiktima ng basag kotse sa Maynila. May report si Cherubim Ganaden.
Sabado de Gloria na maaktuhan sa kuha ng CCTV ang riding in tandem na yan. Habang pilit na binubuksan ang isang nakaparadang sasakyan sa Buendia sa Maynila, paningalinga pa ang dalawa hanggang sa tuluyan ng binasag ng angkas na lalaki ang bintana ng sasakyan. Tinangay nila ang bag sa loob ng sasakyan sa mabilis na tumakas. Ang may-ari pala ng ninakawang sasakyan ang kilalang radio DJ na si John Gemperle o mas kilala bilang si Papa Jackson. Laman daw ng tinangay na bag ang kanyang laptop na nagkakahalaga ng 160,000 pesos at pera na 5,000 piso. Nang malaman ang pagnanakaw, agad pinatrack ni John sa anak ang kanyang laptop. Sa tulong ng tracking device sa kanyang cellphone, natunto nila ang lokasyon nito. Sa tulong naman ng mga pulis at backtracking sa CCTV, nabisto nila kung paano itinago ng mga salarin ang laptop sa masukal na bahagi sa gilid ng isang kalsada. Sa ngayon, tinutugis pa ng mga pulis ang mga suspect. Kilala raw nila ang mga salarin. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Posibleng ginamit bilang scam hub o Pogo Farm ang isang bahay sa May Kawayan, Bulacan, kung saan pinaniniwalaang pinahirapan at pinatay sina steel magnet Anson Ke at kanyang driver. Ayon sa PNP, may natagpo ang Chinese flag sa loob ng bahay kasama ang computers at hard drive na isa sa ilalim sa forensic exam. Lumabas din sa autopsy na parehong sinakal ang mga biktima gamit ang orange na lubid. 3 suspect na ang nasa kustodiya ng PNP at tumugma ang kanilang fingerprints sa mga ebidensyang nakuha sa bahay. Kumpiyansa ang anti-kidnapping group na may sapat na ebidensyang mag-uugnay sa grupo ni David Tanyao sa krimen na umano'y ginagamit ng Pogo personalities bilang enforcers sa paniningil at paghihiganti. Inihimlay na sa libingan ng mga bayani ang labi ni superstar Nora Honor. Bago ito, isang tribute ang ginanap sa Metropolitan Theater para sa namayapang National Artist for Film and Broadcast Arts. Narito ang report ni Kath Kahukom. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang ilabas sa Heritage Park sa Taguig ang labi ni Nora Honor. Kasunod nito, idiniretso ito sa Metropolitan Theater. Iyuko natin ng Dito, matyagang naghintay ang fans ng superstar o mas kilala sa tawag na Noranians para magpaabot ng kanilang pagpupugay. Kabilang sa mga nag-alay ng bulaklak para sa superstar ang mga national artist ding sina Ricky Lee, Ryan Cayabyab, Alice Reyes at Ramon P. Santos. Ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Nora Honor. Yan ang sinasabi ng acting. Kasunod nito, nagpaabot naman ng kani-kanilang eulogy para sa superstar ang ilang personalidad. Ako ay isang die-hard Noranian. Binago niya ang kolonyal na pagtinging nagsasabi. Bago nagtapos ang pagpupugay, nagpaabot din ng huling mensahe sa ngalan ng kanilang pamilya ang anak ni Nora Honor na si Ian De Leon. Sa sambayan ng Pilipino at sa NCCA, maraming salamat po sa pagkilalang ito. Pinatibay po nito ang pagdiriwang ng isang alagad ng sining ay hindi natatapos sa liwanag ng kamera, kundi nagpapatuloy sa alaala, sa aral, at sa inspirasyong iniiwan nila pagkatapos isara ang kortina. Pagkatapos ng programa ng pagpupugay, idiniretso na ang mga labi ng superstar sa libingan ng mga bayani. Ang kabaong ni Nora, pinatungan ng bandila ng Pilipinas habang sakay ng karosa. Matapos ang maikling pagbabasbas, bumuhos ang luha ng pamamaalam sa nag-iisang superstar, isang alamat, at tunay na alagad ng sining. Kasunod ng paghimlay sa mga labi ni superstar Nora Honor sa libingan ng mga bayani, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang April 22 bilang National Day of Mourning para sa yumaong national artist. At sa kanyang pagpanaw, isang buong henerasyon ng Pilipino ang nawala ng tinig na matagal nang naging bahagi ng ating kultura at pagkatao. Hindi lang siya aktres, siya ang tinig ng masa, ang mukha ng mga kwentong hindi madalas marinig.
At ngayong wala na si Ate Guy, paano nga ba natin siya dapat alalahanin? Kasama natin sa linya ng telepono ngayon ang malapit niyang kaibigan, ang aktres, manunulat at direktor na si Bebeth Orteza. Makakasama po pala natin siya via Zoom. Magandang hapon po sa inyo, Miss Bebeth. Magandang hapon din sa inyo, Nina, Jack. Salamat sa inyong pagkumbida rito. Medyo masama lang ang loob ko dahil masama ang pakiramdam ko kanina. Hindi ako punta doon sa kanyang necro at saka sa kanyang libing, sa libingan ng mga bayani na inihanda para sa kanya ng mga tagapamahala ng Cultural Center of the Philippines. No? Pero nandun naman ang asawa ko, si Carlitos. So, yun. Yes, ma'am, sa pagpanaw po ng isang institusyon sa sining, ano po ang naiwan niyang pamana sa ating lahat? Ang tanggapin natin kung ano tayo. Okay, paano niyo po siya gustong maalala? Pag iniisip ko ang pangalang Nora Honor, first I would think of her generosity. Because talagang si Guy, halos literal na isusubo na lang niya. Bibigay pa niya sa iba. Hindi naman sa pagka-OA. But malapit ang puso niya sa mga walang-wala. And even so, ganun pa man, no? Hindi siya nagbibigay para purihin. Ayaw nga niyang nalalaman na nagbibigay siya eh. Even the people who work with her, work for her. Ako, I've had the first-hand experience with their generosity. Naikwento ko na to sa ilang beses, so I don't know if you want to hear it pa, but nung nagsisimula pa lang akong mag-artista, I was still mostly a writer for television, for RPN9, and isa sa mga shows na sinusulat ko noon, Makulay na Daigdig ni Nora. Breadwinner ako noon. So, medyo hirap sa buhay, nakatira kami sa silong. And then all of a sudden, because I was writing all these scripts, nagkaroon ako ng pagkakataon na makahanap ng isang apartment na 3 stories sa K1, Kamuning. Yung down payment, kaya ko. Ang kaso, at that time, medyo nagkakaproblema sa bigayan ng talent fee dun sa aking network. So, nilapitan ko si Guy. Pagpunta ko sa kanya, sa bahay niya, nakaganon siya dun sa dalawang armchair, hawakan ng kamay sa armchair. After I told her, nakaganon, parang inaaral niya kung nagsasabi ko ng totoo. And then sabi niya, magkano kailangan mo? So, sinabi ko. Pinagawa niya yung cheque, pinirmahan, binigay sa akin. Sabi ko sa kanya, promise, pagkakuha ko ng pera, pag nabayaran na ako, bibigay ko to sa'yo. 10 buwan nang nakalipas, nabayaran na ako. Dinala ko sa bahay niya. Wala akong checking account pa noon eh. Cash yung dala ko, nasa envelope. Yung envelope na brown, yung parang sa payroll. Yes, ma'am. Dala ko yun sa bahay niya. Wala siya. Iniwan ko doon. Yung gabi na, hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira o dahil nabanggit ko ba nasa K1 yung bahay, 3 stories. Basta, dumating isang basket ng prutas at saka yung mismong envelope ng cash na iniwan ko sa bahay niya. Nag-taxi ako. Nagpunta ako sa bahay niya. May mga bisita siya. Ginagan ko yung envelope. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ibigay ko sa kanya yung envelope, binigay niya ako ng isang beer, tapos yung perang pilit na binibigay ko sa kanya, sinuksok niya uli sa aking bag. Ganon siya. Generosity na yon, hindi lang isang beses dahil 2 pelikula rin ang napagtrabahuan namin na magkasama kami. Mahal Mo, Mahal Ko with Tirso Cruz III and Boyet De Leon.
a little Christmas tree with FPJ, makikita mo talaga na na meron siya talagang puso para sa mga walang-wala. But yet, it wasn't from, nakikita mo it wasn't from a level of, may pera ako, kayo wala, eto. Hindi ganun. Parang equal to equal ang pagbibigayan nila. Yung magkakapantay tayo. And then, about a few years ago lang, mga 3 years, may despedida dito sa bahay. 4 years ago, buhay pa si Susan Roses Nandito si Susan Roses. Kasi despedida yun kay Baby K. Jimenez. Anton Roa, yung asawa niya, si King. Andito si Manette Dairit, Pablo Tariman, Tempe Rodrigo. Nandito na yung mga bisita. Wala pa si Guy. So, may konti, lumapit yung driver ko sa akin. Sabi sa akin, lumapit ako sa driver. Sabi niya, Ma'am, parang si Nora Honor ho yata yung nasa taxi sa labas. Ang gulat ko. Lumabas ako, siya nga. Pero ipapasok siya sa bahay. Sabi ko sa kanya, ano ka ba? Bakit hindi ka nagsabi na wala kang sasakyan? Sabi niya, meron, may gumamit lang. Kahit na ba Sabi ko, bakit hindi ka tumawag? Napasundo sana kita, alam mo naman ang number ko. Ayoko makaabala. Ganun po. Imagine mo, yung Kaya nga superstar, yung naka-taxi. humility, no? Grabe, no? Ibang klaseng pinakita niyang humility Oo. na, Pero yun nga, Ma'am Bibet, opo, paano ho na-differentiate kung yung Nora Honor na nakikita natin sa harap ng camera at yung Nora Honor sa likod ng camera, pinagkaiba ho ba? At paano yun yung may lalarawan po yun? I asked her once, paano mo naiipon yung mga emosyon mo, yung concentration mo, paano ka umaarte, paano ka nakatutok? Wala, ginagawa ko lang. Sabi ko, hindi ka nadidistract? Sabi niya, hindi. Kahit anong gawin mo, kaya ng concentration niya. Subukan natin. So, taping nun ng makulay na digdig ni Nora. Andiyan siya. Ang camera, ako nandito, no? Pero ang camera andito. So, kumbaga, nakatutok kay Guy. Simula yung eksena. Heavy yung eksena Yung simula sa mababa hanggang maging emotional siya, hanggang umiyak at sinusumbat siya sa akin. Ako, ang ginagawa ko, sinisira ko yung concentration niya. Sabi ko, so, alam niya, nagawa niya. Nag-cover niya. Hanggang naiyak siya. At pagkatapos ng eksena yun, nung cut na, ako na ang umiyak dahil na-realize ko na ako ang gaga. I shouldn't have done that. There was no reason for me to test her. I just couldn't breathe. Ganun katindi ang concentration niya. Kasi siya yung tipong tatawagin na dahil siya gaganyan sa fans, tapos pupunta na siya sa harap ng camera, and then bigay. Yun na. Iba talaga. I mean, I'm not saying na she's perfect. If you're drunk, pareho kami lasing. Pero pagising sa umaga, ganun pa rin. Ma'am, sa dami po ng pinagdaanan ng superstar Nora Honor, paano nyo sa tingin niya hinarap ang kanyang mga hamon sa buhay? At sa inyong palagay, ano ang mga aral na iniwan niya po sa industriya? I think naharap niya yung mga pagsubok na yun kasi si Guy, wala siyang sinisi sa mga nangyari sa kanya. I think hindi namin napag-usapan ito, pero ang feeling ko, she just did things as they came. Mating ang pasakit, isosolve niya. Namatayan siya ng kapatid. Aharapin niya. And I think, nagawa niya yung ganun kasi hindi lang siya puro paloob Palabas din siya Mapagbigay. Siguro doon galing yung nickname niya, Guy. Mapagbigay, kaya binibigyan din siya.
Bibigyan ng pagkilala, binibigyan ng paghanga. Yun. Cortesa, sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita at syempre sa pagbabahagi ng mga alaala ng ating superstar. Maraming salamat po, Ma'am Bibet, and mabuhay po kayo. Maraming salamat din sa inyong lahat sa pagkilala ninyo sa nag-iisang Nora Honor. Nakita nyo naman yung impact ng pagkawala. And again, I would like to end my participation here doon sa sinabi ni Alan Jones na niyang Facebook account. Walang Filipino household, walang kahit isang tagahanga, kahit isang Noranian. Meron at meron. Salamat, Ma'am. Maraming salamat po, Miss Bebeth. Tunay ngang ang kanyang sining ay hindi mamamatay dahil sa bawat kwento ng Pilipino, may bahid tayo ng ating superstar, Nora Honor. Dito naman po tayo sa isang malungkot na kabanata sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Pope Francis, ang kauna-unahang Latin American na Santo Papa, ay pumanaw na. Sa kanyang huling habilin, isang simpleng libing sa kanyang paboritong basilika sa Roma ang kanyang hiling. Narito ang report ni Angela Babad. Pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88 years old. Ayon sa death certificate na inilabas ng Holy See Press Office, sanhi ng kanyang pagpanaw ang stroke at irreversible heart failure. Bago bawian ng buhay, nalagay sa koma ang Santo Papa. Bukod dito, matagal na rin siyang may iniindang pneumonia, high blood pressure, diabetes at ilang respiratory complications. Sa kabila ng kanyang mga karamdaman, nais pa rin ni Pope Francis na manatiling simple ang kanyang pamamaalam. Sa kanyang testamento na isinulat noong 2022 at inilabas ngayong Lunes, hiniling niya na mailibing sa Santa Maria Maggiore Basilica. Hindi sa St. Peter's Basilica, kundi sa isang payak at walang palamuti na puntod. May simpleng ukit lang na Franciscus. Ito ang parehong simbahan na pinupuntahan niya bago at matapos ang bawat maglalakbay bilang Santo Papa. Inaasahang ililipat ang kanyang labi sa Basilica sa Miyerkules upang bigyang pagkakataon ng mga mananampalataya na magbigay pugay. Higit sa lahat, inigugol daw ng Santo Papa ang mga huling taon ng kanyang buhay sa panalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga tao sa buong mundo. Arrivederci. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Pero sino nga ba si Pope Francis? Ano ang nagpatatag sa kanyang paninindigan bilang pinuno ng Simbahang Katolika? Ating kilalanin ang Santo Papa ng Masa. Narito ang marangkadang report ni Kath Kahukom. Ipinanganak sa Buenos Aires, Argentina noong December 17, 1936. Si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala nating bilang Pope Francis, binansagang the People's Pope ng nakararami dahil sa kanyang advocacy para sa mahihirap. Kilala si Pope Francis sa kanyang simpleng pamumuhay, sa kanyang pagiging malapit sa tao, at pagiging people-centered pagdating sa kanyang leadership. Pero alam niyo bang bago siya maging Santo Papa, isa muna siyang Jesuit priest at Archbishop ng Buenos Aires. Makasaysayang araw ang March 13, 2013. Isang Latin American at Jesuit ang unang beses na umupo sa trono ng Vatican. Wala siyang gintong kapa, walang pulang sapatos, at walang engranding palasyo. Imbes na Apostolic Palace, mas pinili niyang tumira sa isang simpleng guest house sa Vatican. Wala itong royal entourage at walang bahid ng bongga. Pero hindi lang ang pagiging simple niya ang bumago sa imahe ng simbahan. Isa sa kanyang mga naging programa para sa tao ay noong binuksan niya ang pintuan para sa mas maraming usapin. Ang climate change, LGBTQ+ rights at economic inequality. Sabi niya, ang simbahan ay para sa lahat.
hindi lang sa perpekto, kundi pati sa makasalanan. Hinimok niyang maging mas bukas, mas maunawain, at higit sa lahat, mas makatao. Ngayon, sa kanyang pagkakasakit, milyong-milyong Katoliko ang taimtim na nananalangin para sa kanyang paggaling. Pagkat sa mata ng nakararami, hindi lang Santo Papa ang tingin sa kanya, kundi isang inspirasyon na laging nasa ating tabi, nakikipaglaban para sa atin. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, bago naging Santo Papa, alam niyo bang dating guro at kenes si Pope Francis? Yan at iba pang trivia sa tinuguriang The People's Pope. Alamin, marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nakakalungkot po. Back then nung COVID-19, syempre isa po siya sa naging lakas natin. Lagi niya po tayong pinagpipray noon. Malungkot ako. At the same time kasi, he is a good pope. Kumbaga, nawalan ka ng ama. Sa pagpanaw ni Pope Francis, hindi lang ang simbahang Katolika ang nagluluksa, kundi pati ang milyong-milyong deboto sa buong mundo, lalo na ang mga Pilipino. Live via Zoom mula sa Roma, makakausap po natin ang Rector ng Pontificio Colegio Filipino, Father Greg Gaston, para pag-usapan ang mga detalye ng libing, ang pamana ng Santo Papa at ang susunod na hakbang ng Vatican. Father Greg, magandang araw po sa inyo. Muli, nakikiramay po kami dito po sa Arangkada Balita. Hello po, maraming salamat sa inyo at magandang araw rin. Father, bakit po sa Santa Maria Maggiore Basilica piniling maihimlay at hindi sa St. Peter's tulad ng ibang Santo Papa ni Pope Francis? Yes po, mula kay kay St. Peter mismo, hanggang sa napakaraming Pope nakalibing sa Vatican, hanggang nga kay Pope John Paul I, kay Pope Benedict, and prior to them, Pope Paul VI, Pope John Paul I, na napakarami. I think yung last na hindi sa Vatican nagpalibing ay mga 100 years ago, a little before that. And then, kung tutuusin, marami namang popes na nakalibing sa iba't ibang mga basilika ng Rome, adi kaya sa ibang cities ng Italy, at ewan ko sa palagay ko doon mismo sa Avignon, sa France, no? So depende naman sa Pope. Si Pope Francis ay yung una niyang pinuntahan, nag-pilgrimage siya nung na-elect siya the day after. Nung na-elect siya, in-announce siya pala na the day after, may magpipilgrimage siya. At doon nga siya sa Santa Maria Maggiore. At tuwing may trip siya outside Italy, outside Rome, dadaan muna siya doon bago mag-airport, o di kaya pagdating galing sa airport, kagaya nung galing siya sa Manila, dumiretso muna siya sa St. Mary Major. At ito nagpapakita sa kanyang devotion. Yan nga, ang first niyang alis sa Vatican as Pope ay doon, patungo sa St. Mary Major. At ngayon naman, yung last niya na punta, na alis sa Vatican, ay papunta din sa St. Mary Major, although this time, doon nga sa kanyang libingan. Father, ganito, may official morning period po ba ang simbahan? Kasi actually, di ba't may yung beatification ba or yung millennial saint? I think hindi ho tuloy yun, no? Opo, so ito morning period muna. Sa Sabado ay ang kanyang funeral mass at ililipat na siya doon sa St. Mary Major sa Sabado. Although bukas, Wednesday, ay ilalagay na rin yung kanyang mga labi doon sa St. Peter Basilica for morning. At dahil nga yung canonization ay isang official act ng Santo Papa, habang walang Santo Papa ay na-postpone na rin muna, na-suspend muna ang canonization ni Blessed Carlo Acutis. Tsaka Father, yun nakita nga namin dun sa square mismo, dyan sa Vatican, may mga nag-aabang na tao. Ano ho ba yung mga activities with regards po dito sa maasahan po natin na mga gagawin sa mga susunod na araw po? Kagabi po ay nagkaroon ng rosary ng 7:30 ng evening. At palagay ko ngayon baka meron din, hindi pa nang naka-announce, no? At mga 1,200 yung mga dumating na mga tao kahapon.
12,000 na biglaan. I think mga in the morning or nung mga noontime, tsaka palang in-announce na magkakaroon ng rosary. And then bukas ay magkakaroon naman ng misa, pagdala ng labi ni Pope Francis doon sa Vatican, sa St. Peter's. At I'm sure magkakaroon din ng mga misa every day. Marami namang chapel doon sa Vatican. Okay. So papaano po, Father, ito pong tinatawag na proseso ng conclave, yung paghalal ng bagong Santo Papa, at kailan po ito inaasahang magsisimula? Opo, mula sa namatay nga pumanaw si Pope Francis kahapon, mga 15 to 21 days ay may konting morning period. Ayan, no, ina-arrange muna yung kanyang funeral, and before that yung kanyang viewing, yung kanyang, kumbaga, lamay. Kasi malamang datingan mga heads of state, mga head ng iba't ibang mga simbahan mula sa buong mundo, iba-ibang religions, darating din to pay homage, no, out of respect. Parang standard naman yan, no, pag may namatay na head of state. And then, ang mangyayari din ay logistics. Halimbawa sa Santa Marta, ayusin yung mga rooms, aalis muna yung mga pari na stay doon, almost 200 yata, hindi ako sure, no, na mga naka-assign sa Secretary of State, naka-assign sa Vatican. Aalis muna sila, maghahanap kung saan makikitira, habang yung mga cardinals kasi darating after 15 to 20 days, tsaka palang officially lilipad yung mga cardinal, o di kaya magdadrive galing sa iba't ibang bansa, and then magkakaroon ng 1 week na prayer, reflection, exchange ideas, knowing each other, para malaman nila kung ano ba yung kailangan ng simbahan sa mga panahon na ngayon, at ng sitwasyon din ng simbahan ng mundo, at anong magiging katangian ng magiging Santo Papa. So 1 week muna sila mag-meeting, magdadasal. After that, tsaka na yung tinatawag na conclave, kung saan aalis na muna yung mga above 80 years old at yung mga voting cardinals below 80 years old, mga 135 yata, sila yung titira para magboto ng bagong Santo Papa. Opo. So sa mga matitira pong cardinal na maaaring bumoto, ilan po dito ang Pilipino? At sino po sila? Alam ko kasama dyan si Opo, Cardinal naka-assign sa Tagle. Vatican si Cardinal Luis Antonio. Okay. Yes po, dito siya naka-assign sa Vatican, Cardinal Luis Antonio Tagle, dating Manila, ngayon ay naging head ng missions ng simbahan. And then si Cardinal Advincula na nandyan sa Manila, Arsobispo, at Cardinal David na obispo naman ng Caloocan. So sila expected din na papunta dito sa Rome upang mag-participate. At invited din naman ang mga retired cardinals para sa 1 week na reflection. So si Cardinal Quevedo, tignan natin kung makarating siya. And then si Cardinal Rosales. Cardinal Quevedo, retired Archbishop ng Cotabato. Cardinal Rosales, retired Archbishop ng Manila. Welcome sila sa first week ng reflection. Although pagdating na sa election mismo, kasi above 80 na sila, exempted na sila, kumbaga. Okay. Father Greg, bilang panghuli, no, anong mensahe niyo po sa mga Pilipinong Katoliko? Tsaka syempre marami kasi sa ating mga Katoliko yung nakakabasa ng mga listahan na sinasabing eto na yung susunod na pinagpipilian ng Santo Papa. Ano kumbaga tayo ay nagluluksa pa eh. Pero tayo masyadong looking forward sa mga papalit. Pero nag-exist ba talaga yung list na ito? Or talaga anong mensahe natin sa Pilipinong Katoliko? Unahin muna natin siguro yung ating pagluluksa, no? Father Greg. Opo. Totoo po yun, na sana tayong mga Katoliko at kahit yung mga hindi Katoliko, mapatuloy natin ang mensahe ng ating Santo Papa, yung pagmamahal ni Kristo at pagmamahal para naman sa lahat yan, hindi lamang sa mga Katoliko, at ang kanyang concern sa mga dukha, sa mga nangangailangan ng tulong, marami sa nakapaligid sa atin, mga kasama natin sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, sa palengke, sa opisina, nangangailangan ng tulong, no? Kaya hindi kailangan na lumayo pa tayo. Diyan mismo kung nasaan tayo, makakatulong tayo. Ang yung kanyang mercy, forgiveness, na hinihingi natin sa Panginoon, ayan din ay ibabahagi natin sa ating kapwa. At sa ganung paraan, patuloy ang legacy, ang mission ni Pope Francis sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Okay, nako, maraming salamat po, Father Greg Gaston, sa matyagang pagtanggap lagi sa tawag namin dito sa Arangkadang Balita at sa pakikibahagi po ng kaalaman at alaala tungkol kay Pope Francis. Maraming salamat, sir, and good evening po.
Maraming salamat po. Samantala, nasa kustodiya na ng Senado si Ambassador Marcos Lacanilao, ang special envoy na kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap sa International Criminal Court sa The Hague. Inutusan ni Senate President Francis Escudero ang Senado na ilagay sa kustodiya si Lacanilao ng hindi hihigit sa 2 araw. Ito'y matapos siyang ipa-contempt ng Senate Committee on Foreign Relations dahil sa umano'y paulit-ulit na pag-iwas sa mga tanong kaugnay sa paghahatid kay Duterte sa ICC. Ayon sa Senate Secretariat, voluntaryong nagtungo si Lacanilao sa Senado para tanggapin ang detention order at sumailalim na rin sa medical check. Mananatili siya sa kustodiya ng Senado habang hinihintay ang susunod na pagdinig. Bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Marcos sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Pero ayon sa Malacanang, hindi ito dahil sa performance ng Pangulo kundi sa laganap na fake news sa social media. Binigyang diin din ng palasyo na ang resulta ng survey ay mula lamang sa 2,400 respondents at hindi raw dapat ituring na kabuoang sentimiento ng mahigit 100 milyong Pilipino. Samantala, patuloy daw ang pakikipag-ugnayan ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno para sugpuin ang maling impormasyon, lalo ngayong umiinit ang kampanya. Welcome sa ating press brief. Kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news, at kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. Ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Habang papalapit ang eleksyon, umiinit din ang labanan sa senatorial race. At sa pinakahuling SWS survey, isang dating pangalawang pangalan ngayon ay nangunguna. Si Bongo, dating aide ni Pangulong Duterte, ngayon nasa tuktok ng listahan. Naungusan si Erwin Tulfo sa pinakahuling bugso ng datos. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Sa pinakahuling SWS survey mula Abril 11 hanggang 15, Bongo tops the list. Dating nasa 32% noong Disyembre, ngayon 45% na ang boto sa kanya. Hindi lang basta umangat, naugusan pa si Erwin Tulfo na bumaba ng 2 puntos mula Disyembre. At habang steady lang si Tulfo, Go went full throttle kasama si Bato de la Rosa na biglang tumalon mula 21% to 32%. Timing, napansin na marami ang pag-akyat ng kanilang numero ay kasabay ng impeachment ni Vice President Sara at ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Samantala, nananatili pa rin sa top 12 ang 9 sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas tulad nila Tito Soto, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Lito Lapid at Abby Binay. Si Lapid lalo pang lumakas, isang 11-point leap. Si Camille Villar naman, 7-point jump matapos ang pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara. Ngunit alisto rin ang mga trailing names, Willie Revillame at Amy Marcos, parehong banta sa mga nasa tail end ng Magic 12. Si Amy bagyang nakarecover mula sa pagbagsak ng ratings noong Marso. Sa oposisyon, may momentum sila Bam Aquino at Kiko Pangilinan na nasa 15th to 16th spot pero kulang pa sa ilang porsyento para makasampa sa top 12. Mabigat pa ang labanan. May 20 araw pa bago ang May 12 elections. Kaya't bawat hakbang, bawat salita, bawat survey maaaring magbago ng kapalaran. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Pag-eleksyon na, artista ba ang hanap mo o yung may malinaw na plano? Ngayong kabi-kabila ang pamimigay ng kung ano-ano at trending ang mga pa-selfie, tanong namin sa inyo, kung ikaw ang tatanungin, sino ang mas angkop na senador? Kung artista at namimigay ng pera o yung may tiyak na plataporma? Pakinggan natin ang masasabi ng masa.
Sa senator na merong plataforma. Pero nakadepende pa rin naman po sa pangangailangan ng tao yung pagtanggap ng pera nila, kung bukal sa loob nila. Pero dapat po bumoto tayo ng maayos para din naman po sa atin yun. Mas pipili ko yung may plataforma po. Pag may plataforma, so meron tayong aasahan sa senador or kung sino mang kumakandidato. Yung may plataforma kasi kawawa ng Pilipinas eh. Kailangan po natin ng plataforma. Magagamit po ng maayos yung pera ng bayan. Yung may plataforma po para yung maliwanag na plano po sa taong bayan po. Siguro tanggapin nyo na yung pera pero bumoto pa rin tayo ng tama. Piliin natin yung may plataforma, yung may plano. Siyempre yung may plataforma tayo. Pag yun namimigay ng pera yan eh, alam na natin kung pag namigay yan, kukuhanin yan pagkatapos eh. Usap-usapan ngayon ang takbo ng kampanya sa Senado kung saan sa pinakabagong SWS survey na ungusan na ni Senador Bongo si Representative Erwin Tulfo sa top spot at habang todo kampanya ang administration slate, may lumalabas namang larawan ni na Vice President Sara Duterte at Camille Villar na agad binigyang kulay sa gitna ng hiwalayang Marcos at Duterte camp. Kasama natin yun live via Zoom si Mr. Ronald Llamas, political analyst at dating presidential advisor at dalubhasa sa mga usaping ganito. Magandang gabi po, Sir Ronald. Welcome ulit sa Arangkada Balita. Paki-unmute na lang. Yes. Yes. Mukhang hindi yata naka-mute lang yan si Sir Ronald. Ay, sorry. Yes, sir. Magandang gabi rin, Jack at saka Ninya. Long time no kasi, lalo na si Ninya. Na-miss ko siya last week. Oo nga, sir. Konting bakasyon lang naman po. Oo nga. Minsan lang. Na-miss ka agad. Inunahan ako ni Jack doon. Or Ninya, ikaw na una siguro. Sige. Sir Ronald, since na-miss niyo ako na yung unang magtatanong. Paano niyo po ba binabasa ang biglang pag-angat ni Senator Bongo sa survey? Malaki ba ang epekto ng recent ICC developments dito? May iba rin nagsasabi na yung programa rin niya dati, yung sa malasakit program, no? Yung kanyang programa para sa malasakit or kalusugan ng ating mga kababayan. Medical. Well, una, hindi naman siya nakakabigla dahil nung mga previous surveys last year ay nasa top 2 naman siya. No? Ibig sabihin, hindi naman nakakabigla na siya ay magiging number 1. Ikalawa, sa maraming surveys, yung distansya niya kay Erwin Tulfo ay yung margin of error lang. Ibig sabihin, statistically, they are tight. No? Ikatlo, yung nabanggit mo, Ninya, yung kanyang malasakit center, na syempre, ang packaging dyan at saka yung narrative dyan ay malaki yung naitulong niya sa mga tao. Ay nagpatuloy yan hanggang dito sa kasalukuyang gobyerno. So nakakatulong yan. Pero bahagi din yan ay hindi siya masyadong antagonistic, hindi siya masyadong nasa frontline nitong away ng mga Duterte at saka ng mga Marcoses kung hindi nyo napapansin. Mas sila Bato, sila Sara Duterte at yung ibang mga leaders ng kampo ng mga Duterte like Harry Roque, Sal Panelo ang nasa frontline. Si Bongo parang nandun siya, kasama siya, pero parang nasa gigilid-gilid siya. No? At panghuli, siyempre nakatulong sa kanya itong tawag mismo ni Pulse Asia Head, Ronnie Holmes, itong tightening o consolidation ng Duterte base. Ibig sabihin ng tightening consolidation, hindi ito surge. Ito ay pag-consolidate nung kanilang core base, yung base na nila. Opo. Na dati ay malinaw yung suporta kay Digong at saka kay Vice President Sara, pero ngayon ay nagmamanifest din sa kanilang mga kandidato sa mga senador. Opo. Sir, ganito, no? Balik tayo dun sa viral nga na photo ni Senator Amy Marcos at of course si Congressman Camille Villar, nakasama si Vice President Sara. So nakakita natin, di ba, nasa administration slate, which is ang campaign manager, kung hindi ako nagkakamali, si Congressman Toby Chanco. Tingin nyo, nagkaroon ng mismanagement ba? Or ano nangyari po doon? Ano basa nyo po dyan? Well, tingin ko yung ginagawa ni campaign manager Toby Chanco is to maintain the semblance ng unity ng administration slate. Hindi nila problema na mawala o even tanggalin si presidential sister Amy Marcos dahil clearly
dito sa nakaraang mahigit 2.5 taon, ay malinaw naman na siya ay mas malapit sa mga Duterte kesa sa kanyang kapatid na presidente. Siya na mismo ang nagsabi, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwan si Vice President Sara at saka si Digong. Kaya nung siya ay nagpatawag ng Senate hearing na binanatan niya yung kanyang kapatid na presidente at yung mga cabinet secretary ng kanyang kapatid, ay talagang para yun na yung last straw para sa administrasyon. Kaya hindi na siya binanggit dun sa mga sumunod na mga sorties, mismo ng kanyang kapatid. Kaya yung sinabi niya na siya ay umalis, duda ako ron. Tingin ko siya ay talagang tinanggal. No? Kaya yun yung isang mahalaga rito. Yung kay Camille Villar ay trying to have the best of both worlds. No? Dahil nga nasa bingit siya mismo ng administration slate, number 11, number 12 siya, gusto nila makasigurado na makakuha pa rin siya sa Mindanao, na bailiwick ng mga Duterte at sa Iglesia ni Cristo na naka-spread out sa buong Pilipinas. Kaya calculated yung kanyang move na magpa-endorse kay Vice President Sara. Ang medyo problematic ay yung statement ng campaign manager na okay lang yon. Okay lang dahil it's basically just numbers, just addition. Unang-una, mahirap sabihin yan in public. Dahil pinapakita niyan yung sinisisim ng ating politika. Na walang prinsipyo, walang vision, walang plataforma. It's just about winning. Yun nga yung naging problema ng unity team, di ba? Kaya ang bilis mawasak, ang bilis mahati. No? Dahil nga, wala naman kasing substance. Walang plataforma, walang vision, walang prinsipyo. At sabi mismo ni Vice President Sara, ni pagkakaibigan ay wala. Ang hirap nun dahil si Vice President Sara ay tinreten ng assassination yung presidente at saka yung kanyang asawa. Diba? Yes. Tapos, sasabihin mo, okay lang na i-endorse niya yung isang bahagi ng administration slate. Medyo, kung ako si President Bongbong, medyo magagalit ako ron. Opo. Diba? Kaya nga, nako, sir, actually marami Bitin pa sa tayo. marami pa kaming tao, tanong, ite-text na lang namin ni Ninya at tatawagan namin ko dahil kapos na po kami sa oras. Sir, as always, maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Asahan niyo po yung text namin ni Ninya sa mga added namin. Salamat. Na tanong. Salamat, sir. Good evening po. Suki naman kayo sa akin eh. Kaya Salamat, okay sir. Salamat. Pumanaw sa edad na 70 ang OPM singer na si Haji Alejandro sa stage 4 colon cancer. Sa isang statement na inilabas ng Alejandro family, kinumpirma ang pagpanaw ng OPM icon. Kasunod ng kumpirmasyon, humiling ang family na bigyan sila ng pagkakataon para pribadong ipagluksa ang pagpanaw ng singer. Mula sa amin dito sa Arangkada Balita, ang aming pong taos-pusong pakikiramay. Wedding bells are ringing para sa aktres na si Kiray Celis na ngayon ay engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Sa kanyang Instagram post, makikitang naiyak si Kiray nang mag-propose ang nobyo niyang si Stefan Estopia sa isang beach resort. 5 taon nang magkasintahan sina Kiray at Stefan. Sa isang interview last year, sinabi ni Kiray na nasa plan talaga ni Stefan ang pagpapakasal. Present syempre sa mahalagang moment na yan ang pamilya ni Kiray. Congratulations sa inyo, Kiray at Stefan. Parang French may buong Frances kaya yun? Well, congratulations sa couple na yan. Yes, congrats Kiray and Stefan. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Ninya Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.